Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 139 at 140 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa loob nga ng Giant's Castle ay patuloy na hinahamak ng isa sa mga higante ang mga tao na lubang araw mga hangal sapagkat hindi nila kailanman magagawang wasakin ang barrier na nilikha ng itinuturing nilang ina. At ang kaniyang panghahamak nga ay tanging nahinto lamang matapos nabigyan siya ng isang malakas na kutos sa kaniyang airport na ulo at galit na pinaalalahanan hinggil sa pagrurondang dapat niyang isagawa. Pasimple nga itong nagrereklamo sapagkat wala naman daw silang dapat ikabahala sa loob nitong Giant's Fortress hanggang sa napahinto nga siya buwat sa kanyang nasilayan etong si T-Bone na kapwa nga rin na bigla noong makita niya sa kanyang harapan etong higante. Agad nga rin ditong nagpakita na etong si Jin-Hyuk at hindi man lamang nabahala sa pagkakatuklas ng kanilang lihim na pagpasok. Buwat ng tamang araw ang pagkakataon lalo na't kinakailangan niya ng isa sa mga ito na hindi naman maunawaan nitong higante. Ipinakita din sa atin etong isang kakaibang nilalang na tinatawag na ina ng World Tree na nangangalang Yggdrasil at labis na namomroblema sa pag-atake na isinasagawa ng kapwa Murim at Imperyo sa kanluran at silangang bahagi ng Giant's Castle. Pinakalma naman siya ng kanyang kasamang higante na naroroon at tiniyak na walang sino man ang makagagawang makapasok sa loob ng kanyang barrier. At kung sakali man daw na magtagumpay ang mga ito, ay kanyang tinitiyak na bilang hari ng mga higante ay siya na mismong magdidispatcha sa kanilang lahat. Ang nilalangang ito ay tatawagin na lamang natin sa pangalang Ograchun. Pagkatapos noon ay tinipon nga niya ang lahat ng mga kapwa niya higante at isinaad ang patuloy na pagsalakay na isinasagawa ng Murim at Imperyo sa kanilang fortress. Hindi nga daw siya makakapayag na mapasakamay ito ng mga nasabing individual sa kabila ng kasalukuyang nalalagay sila sa isang napakadelikadong sitwasyon. Isa nga lamang di umano ang nakikita niyang solusyon para dito at ito ay ang direktang kumprontahin na ang mga nasabing mananakop at kinumbinsi ang kanyang mga kasamahan na tumindig para sa kanilang hinaharap at sa kanilang inang si Yggdrasil. Kasabay nga ng malakas na hiyawan ng pagsuporta ng kanyang mga kapwa-higante ay nakwestiyon naman siya nitong isa niyang kasamahan kung may tsansa nga daw ba silang magtagumpay sa napipintong digmaan. Sinagot naman siya nitong si Ograchun nang wala, subalit wala ding magagawa ang kanilang mga mananakop habang sila ay protektado ng barrier na nilikha ni Yggdrasil. Subalit ang magiging balakid nga daw talaga sa kanila ay ang kamatayan dahil sa gutom. Subalit hindi na nga daw iyon mahalaga pa hanggat ang kanilang ina ay patuloy na mabubuhay. Samantalang etong higante na nakaharap nga ni Jin-Hyuk ay narating na ang kinaroroonan nitong si Yggdrasil na bagyang nagtataka kung bakit naroroon sa kasalukuyan etong isa sa kanyang mga anak. Bigla na nga lamang itong bumagsak sa lapag habang do'y nagsalita nga etong ating pangunahing tauhan na nagawa na nga rin daw niyang makalagpas sa barrier na inilagay ni Yggdrasil at na-question nga siya kung iniisip nitong walang makagagawang makapasok mula sa kanyang inilagay na depensa. Hindi nga makapaniwala etong ina ng World Tree na may makakaisip na gamitin bilang kasangkapan ng isa niyang anak upang makalapit sa kanyang kinaroroonan. Lalo na't napaka-imposible nga daw para sa isang dihamak na tao ang magawang makatiis sa puwersa ng kanyang panlabas na barrier. Agad ngang inactivate nitong si Yggdrasil ang skill niyang summon upang tawagin ang kanyang mga alagad para harapin ang isang lapastangang tao na tumungtong sa kanyang paraiso nang walang anumang paintulot. Nagsimula na ngang maglipana ang mga kakaibang insekto upang patawan ng kaparusahan etong si Jin-Hyuk. Madali nga lamang niyang naiiwasan ang pag-ataking isinasagawa ng mga ito at kasabay na inilahad na etong si Yggdrasil ay nagagawang lumikha ng dalawang napakalakas na barrier na pumuprotekta sa Giant's Castle. Subalit ang panatilihin nga daw ang dalawang makapangyarihang spells ay napakahirap gawin, lalo na kung magsasamon pa ito ng panibagong alagad, habang kasalukuyang nababahala na nga ito sa klase ng kakayang ipinapamalas ng binata. Samantalang sa underground graveyard naman ng Holy Empire ay ating masisilayan na idinidispatcha nitong dalawang sadistang magkapatid etong mga undead na nasa kanilang paligid, at etong ang si Teresa ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari sapagkat ang mga undead na naroroon ay ang mga labi di umano ng mga yumaong Holy Knights ng kaharian at literal na hindi ito isang normal na pangyayari. Muli namang ipinahayag sa atin ang rason ng dalawang napakalakas na barrier na nilikha nitong si Yggdrasil.
Sapagkat kung magagawa nga raw wasakin ang panlabas na barrier, ay maaari nitong i-activate ang isa pang panloob na barrier upang maging doble ang lakas nitong tinataglay. Subalit kung kapwa nga daw nasa panganib ang labas at loob ng bahagi ng nasabing fortress, ay natitiyak niyang kinakailangan nitong i-deactivate ang isa sa mga ito at magpupokus ng kanyang double barrier sa alinman sa dalawa. Nagsimula na nga rin etong binata na paslangin ang mga alagad nitong ina ng World Tree gamit ang kanyang fire magic at lubang pinipressure etong si Yggdrasil na lumika ng kanyang pagpapasya kung hahayaan nitong tuluyang mawasak ang pader ng Giant Fortress o kung hayaan siyang mapaslang ng kanyang mga kamay mga master. Do'y kasabay na nakatanggap nga siya ng tawag mula kay Teresa at kinumpirma na positibo ang kanyang hinala. Nagulat nga rin ito sa kanyang nasilayan. Ngunit ayon naman sa binata ay ituloy lamang niya ang paglalahad. Agad na ipinagbigay alam nga sa kaniya nitong dalaga na napakaraming bilang ng mga undead ang nagsisipaglabasan mula sa catacombs ng Holy Empire na tila nagsasaad na ang divine power na bumabalot sa lugar na iyon ay misteryosong naglaho na lamang. Kung kaya't agad na ipinag-utos sa kanya nitong si Jinyuk na dapat nga raw idispatcha na nitong dalaga ang lahat ng mga undead na naroroon at ipagbigay alam ang sitwasyon, gayon din agad na humingi ng tulong sa lahat ng mga Holy Knights sapagkat hindi nga inaasahan nitong si Jinyuk ang mabilis na progreso ng mga demonic humans. Tinapos na nga nila ang naging pag-uusap habang batid nga nitong si Teresa na kung ganoon ang naging tugon nitong binata sa kanyang inilahad ay nangangahulugan nga lamang ito na may masamang nangyayari sa kasalukuyan. Inatake nga siya ng isang undead mula sa likurang bahagi ngunit madali lamang niya itong napigilan habang mapipinta ang mga ngiti sa pagmumuka nitong dalawang sadistang magkapatid. Buwat nang nagpakita na nga etong si Nona at isinaad na may pagbabago sa kanilang plano sapagkat kaniya nga raw hihigupin ang lahat ng mga demonic energy na naroroon kung kaya't dapat na etong dalawa ay lumabas. Sa mga oras ngang iyon ay patuloy naman sa pagdidispatcha ng mga alagad nitong si Yggdrasil etong si Jinyuk na lubos na ikinababahala na nitong asul na nilalang kung kaya't gamit ang telepathy ay kanyang tinawag ang atensyon nitong hari ng mga higante na si Ograchun at inilahad ang pagsalakay nitong si Jinyuk sa kanyang lokasyon at nakiusap na kinakailangan niya ang tulong nito sapagkat sa ngayon nga raw kung hindi niya i-activate ang inner barrier ay malalagay sa panganib ang kanyang White Jade na siyang pinagmumulan ng kapangyarihan nitong si Yggdrasil. Agad nga etong si Ograchun ay nabahala sa kanyang napag-alaman. Subalit kung gagamitin nga raw nitong kanilang ina ang inner barrier ay magagawa ng makapasok sa kanilang fortress etong napakaraming bilang ng hukbo nitong Murim habang mapipinta sa mga mata nito na nakaisip na siya ng solusyon at determinasyon na masolusyonan ang kanilang problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Samantalang sa silangang bahagi ng Giant's Fortress kung saan naroroon ang pwersa ng Murim ay ating makikita ang ilang mga sundalo nito na sa pilitang pinapaatake. Ngunit laking gulat nga nila buwat ng matagumpay silang ligtas na nakalusot sa barrier nito na labis nilang ipinagtaka at agad nilang isinaad sa kanilang commander. Eto namang si Baek Shaolin ay nakangiting isinaad na hindi nga raw nila alam kung ano ang nangyayari. Subalit ito nga raw ay kanilang pagkakataon, kasabay ng mabilis na pagkilos nitong si Chun Yusong, na ayon pa nga sa nasabing babae na ipakita na nga raw nito ang kanyang bagong natutunan at para nga itong isang hangin lamang na mabilis na dumaan sa mga gulat na gulat niyang kasamahan mga master. Sa pagkawala nga ng bisa ng barrier ay siya namang sinamantala ng buong puwersa ng Murim na sama-samang sinimulang atakihin ang silangang bahagi ng Giant's Fortress. Hindi naman makapaniwala etong mga higante sa biglaang pagkawala ng bisa ng barrier nitong si Yggdrasil at walang kamalay-malay na nagawa na silang lagpasan nitong stalker ng ating pangunahing tauhan. Mabilis nga etong nagsagawa ng pag-atake at dagli ang pinabagsak ang dalawang higante gamit ang kanyang soul-chasing sword. Nawika naman nitong si Baek Shaolin na sinasabing nagagawang pigilan at depensahan nitong mga nasabing nilalang ang lakas ng Aura Blade. Subalit madali nga lamang daw ang mga itong napabagsak ni Chun Yusong, kasabay ng pagbibigay ng papuri sa bagong antas na kanyang nakamit. Napapaisip naman etong stalker ng ating pangunahing tauhan na kung nagawa nilang makapasok na sa silangang bahagi, ay malamang na ganun din sa kanlurang bahagi kung saan naroroon naman ang puwersa ng imperyo. Hindi nga raw nagkataon lamang ang ganitong mga pangyayari at nakatitiyak siyang etong si Jinyuk ang may kagagawa ng lahat ng ito. Gayon din naiisip kung ano ang pinakapakay sa nasabing lugar ng kanyang pinakakinamumuhi ang tao mga master. Sa loob nga ng Giant's Fortress ay nagsimula na etong si Yggdrasil na i-activate ang inner barrier
na ikinabahala nga ni Jinyuk na mapag-alaman sapagkat ang gravity nga raw sa kanilang lokasyon ay magsisimula ng bumigat ng 10 beses kumpara sa orihinal nitong tinataglay na siyang labis na makakaapekto sa lahat ng skill at abilidad na tinataglay nitong binata sa kasalukuyan. Sa kabila ng panganib ay napapahanga pa rin siya sapagkat literal na napawalang bisa nga daw ng sumpa nitong si Yggdrasil ang kanyang nilikhang barrier at sa uli ay nagpasya ang nasabing nilalang na protektahan ang kanyang sarili. Eto ngang si T-Bone ay nababahala para sa kaligtasan ng kanyang bossing. Ngunit pinakalma naman siya nito at malakas na nawika na huwag nga raw isipin nitong si Yggdrasil na ang ganong klaseng pamamaraan ang tuluyang makakapigil sa kaniya. Sinagot naman siya nitong asul na nilalang na marahil malakas etong binata. Subalit nasa loob nga daw siya ng kanyang teritoryo at tanging magagawa lamang niyang makaligtas sa nasabing barrier kung siya ay nagtataglay ng basbas mula sa White Jade. Ayon naman kay Jinyuk na nauunawaan niyang literal na napakalakas ang kanyang barrier. Subalit ang pagpapasya niyang protektahan ng kanyang sarili ay nangangahulugan lamang na kasalukuyang pinapaslang na ang kanyang mga higanteng anak ng kapwa-Persa ng Murim at Imperyo. Aminado naman etong si Yggdrasil na mabigat sa kanyang kalooban ang nasabing aksyon, subalit wala na siyang pagpipilian pa. At ang magawang araw maidispatcha etong binata sa kasalukuyan ang higit na pinaka-naaakmang pagpapasya na dapat niyang isagawa. Muli namang natawa lamang etong ating pangunahing tauhan sapagkat ayon nga raw dito kay Yggdrasil na walang anumang nabubuhay na nilalang ang makagagawang makaligtas sa lakas ng kanyang barrier. Ngunit nakasisiguro nga daw ba siya sa bagay na iyon? Hindi naman ito ikinatuwang marinig ni Yggdrasil na pinagmumukha siyang isang sinungaling at muling binigyang diin na ang lahat ng may mga buhay sa loob ng kanyang teritoryo ay nasa ilalim ng kanyang otoridad. Natuwa naman etong si Jinyuk sa kanyang naging tinuran kasabay ng pag-activate ng skill na Judgment of Anubis na bagyang pinahina ang bisa ng barrier nitong si Yggdrasil ng 50% sa loob ng 1 minuto na labis nga niyang ipinagtaka. Ayon nga sa ating pangunahing tauhan na marahil totoo ang may mga buhay na nilalang ay hindi nga makakaligtas sa bisa ng kanyang barrier habang nasa kanyang teritoryo. Subalit ibang usapan na nga raw iyon pagdating sa isang patay na. Kasabay ng pagturo dito kay T-Bone. Gamit nga ang Judgment of Anubis ay pinili nitong binata na kaniyang fighter di umano etong kanyang kalansay na alaga na agad niyang sumailalim sa proseso ng transformation. Labis nga itong ikinabiglang masilaya ni Yggdrasil sapagkat inilahad nga ng system na etong si T-Bone ay kasalukuyang isa ng Grand Death Knight mga master. Gumawa pa nga ito ng isang kakaibang posing at mayabang na inilahad na kanyang nadarama sa kasalukuyan ang nag-uumapaw niyang enerhiya. Tinawag nga siya nitong kanyang bossing at isinaad na ang katawan nga raw ng asul na nilalang na nasa kanilang harapan ay nagtataglay ng tinatawag na White Jade at kaniya itong dapat kunin. Naagara namang sinunod ni T-Bone. Muli namang nagsamon etong si Yggdrasil ng kanyang mga alaga na insekto laban sa upgraded na bataan nitong binata. Ngunit madali nga lamang niyang idinispatcha ang lahat ng mga ito. Habang labis na nababahala etong si Yggdrasil sapagkat literal nga daw na napagandaan talaga nitong si Jinyuk ang lahat ng mga posibleng mangyari. Habang kasabay na tuluyan na nga siyang pinabagsak sa lapag nitong si T-Bone. Kinapitan nga siya ng maigpit nito at sinimulang hugutin ang White Jade na nasa kanyang tiyang bahagi. Ayon pa nga kay T-Bone, nabibilisan na lamang niya ang kanyang ginagawa upang di na magtagal pa ang paghihirap na nadarama nitong asul na nilalang habang pilit pa rin itong nanlalaban sa kaniya. Maya-maya ay nagkaroon nga ng isang malakas na pagsabog at makikita ang isang higante na agad ikinabahala ni Jinyuk. Gayun din, mabilis na inatake etong kalansay niyang alagad at pinatalsik papalayo sa kanyang ina. Agaran nga nitong kinamusta ang kalagayan ni Yggdrasil na sa ngayon ay mas minabuting ang muling i-activate ang outer barrier ng Giant's Fortress. Sa labas na bahagi nga ng kinaroroonan ni Jinyuk ay makikita ang patuloy na labanang nagaganap sa pagitan ng mga higante at ng kapwa Murim at Imperyo. Ninanais nga ng mga ito na tuluyan ng pabagsakin ang lahat ng mga higanteng naroroon hanggang sa bigla na nga lamang ang mga ito ay tuluyang bumagsak sa lapag na ikinabigla nilang lahat at muling nalagay sa panganib ang kapwa-Persa ng Murim at Imperyo. Dahil nga rin sa nasabing pangyayari ay muling nabuhay ng loob etong mga higante at ninais na samantalahin ang muling panunumbalik ng barrier ng kanilang inang si Yggdrasil. Samantalang eto namang si Jinyuk ay nakumpirma na nga na muli nang bumalik sa original na gravity ang loob ng nasabing lugar. Malamang nga daw ay muli nitong inactivate ang barrier sa labas matapos na dumating etong higanteng si Ograchun. Subalit ang pagbabago nga raw sa mga barrier ay nagkukonsumo ng maraming enerhiya
kung kaya't hindi nito magagawang i-activate muli ang inner barrier ng ilang oras. Ayon pa nga sa binata na malamang ay tiwala nga daw ito sa kakayahan ni Ograchun at naniniwalang magagawa nitong manalo sa kabila ng walang inner barrier sa nasabing lugar. Ginamit na nga nitong si Jinyuk ang skill na Eye of Gluttony at napag-alaman na kung nais niyang makopya ang isa sa mga abilidad nito ay kinakailangan niyang matalo ang nasabing higante nang walang anumang ginagamit na sandata. Ninais nga sana nitong si Tibo na harapin etong si Ograchun, ngunit pinigilan naman siya nitong ating pangunahing tauhan, sapagkat kaniya nga daw itong personal na kahaharapin. Sa labas namang bahagi ng Giant's Fortress ay may mga individual na nag-uusap-usap. Hinggil sa kapwa-okupado sa kasalukuyan etong Imperyo at Murim. Ang mga ito nga ay mga miyembro ng demonic human na naghahanda para sa isang ritual. Paliwanag nga ng isa sa mga ito kay Gawin na ang secret room sa ika-15 palapag ay hindi pa nagbubukas, ngunit ang 4 na holy relics mula sa ika-21 palapag ng tore ay kasalukuyang nasa kanyang pangangalaga. Masaya nga etong si Gawin sa kanyang napag-alaman habang bagyang nanghihinayang sa mga nangyari sa ika-15 palapag. Natanong nga siyang muli nito kung ano ang balak nila para sa Giant's Fortress, na sinagot naman ni Gawin na hayaan na ito sapagkat sa uli ay wala din itong saysay, maging sino man sa Murim o Imperyo ang matagumpay na mag-angkin sa nasabing lugar, mga master.